Sa isang maliit na baryo, kakaiba ang katahimikan ng dagat. Dati, maingay ito sa sigla. May huni ng hangin, may galaw ng alon, at may tawanan ng mga mangingisda. Ngayon, tila natulog ang dagat. Araw-araw, umaalis ang mga bangka na may dalang pag-asa, at araw-araw din silang bumabalik na walang huli. Unti-unting nagbago ang baryo, nawala ang saya, pinalitan ng pag-aalala at gutom. Sa bawat paglubog ng araw, iisa ang tanong, babalik pa ba ang biyaya ng dagat? Dahil sa hirap, nagbago ang mga tao sa baryo Pag-asa. May mga nagtatago ng pagkain, may mga nagdadamot, may mga nag-aaway kahit sa maliit na bagay. Hindi na tulad ng dati na nagtutulungan ng lahat. Sa gitna ng baryo, naroon si Don Delfin. Tahimik siyang nakatingin habang nagkakagulo ang iba. Unahin mo ang sarili mo, sabi niya minsan. Iyan ang paraan para mabuhay. Unti-unting naniwala ang ilan. Habang tumatagal, lalo silang nagkakalayo. Parang bawat isa ay para na lang sa sarili. At sa katahimikan ng gabi, ramdam ang lamig ng pagkakanya-kanya. Isang gabi, nagtipon ang ilang matatanda sa tabing dagat. Tahimik ang paligid at maririnig lamang ang mahinang hampas ng alon. May isang matanda na nagsalita tungkol sa lumang alamat. Kwento ito ng isang mahiwagang bangka na lumilitaw lamang kapag ang baryo ay nasa matinding pangangailangan. Tumingin ang iba, may halong pag-asa at pagdududa. Pero may kondisyon, dagdag niya. Hindi ito gagalaw para sa iisa, kundi para sa lahat. Natahimik ang grupo. Ang iba ay napaisip, ngunit ang karamihan ay ngumiti lamang. Para sa kanila, isa lang itong kwento, isang alamat na matagal nang nakalimutan. Kinabukasan, may batang naglalakad sa dalampasigan. Bigla siyang napahinto. May nakita siya, isang bangka. Hindi ito tulad ng ibang bangka sa baryo. Kumikislap ito sa liwanag ng araw at tila may kakaibang kinang. Parang buhay, parang may hinihintay. Agad niyang tinawag ang mga tao. Unti-unting nagtipon ng baryo. May mga nagulat, may mga natakot, may mga napaisip. Parang, ito, yung nasa kwento, bulong ng isa. Tahimik ang lahat habang nakatingin sa bangka. Nakatayo lamang ito sa buhangin, tila naghihintay ng mangyayari. Lumapit si Don Delfin sa kakaibang bangka. Sinuri niya ito mula dulo hanggang unahan. Parang may plano na agad sa isip. At kung mahalaga ito, sabi niya, sa akin ito. Tinawag niya ang kanyang mga tauhan. Hilain ninyo. Agad silang sumunod. Hinila nila ang bangka ng sabay-sabay. Pero hindi ito gumalaw. Dinagdagan pa nila ang lakas. Pinilit, pinaghirapan. Ngunit nanatili itong nakapako sa buhangin. Nagbulungan ang mga tao. May ilan na naalala ang alamat. Pero si Don Delfin ay hindi natinag. Para sa kanya, sapat ang kapangyarihan para makuha ang gusto niya. Sumubok ang iba matapos mabigo ang mga tauhan ni Don Delfin. Lumapit ang pinakamalalakas na lalaki sa baryo. Sabay-sabay nilang hinila ang bangka. Tinulak, pinilit. Ngunit wala pa ring nangyari. Nanatili itong nakapako sa buhangin. Parang may sariling isip. Unti-unting natahimik ang lahat. Naalala ng ilan ng lumang kwento. Hindi ito gagalaw para sa iisa. Bulong ng isang matanda. Napatingin ang mga tao sa isa't isa. Pero walang kumilos. Sa loob ng kanilang puso, alam nila ang totoo. Hindi pa sila nagkakaisa. Habang nakatayo ang mga tao sa dalampasigan, may isang mangingisda ang nagmamadaling dumating. Habol ang hininga. Nanginginig ang boses. May balita, sabi niya. May paparating na malakas na bagyo. Sa mga susunod na araw, napatingin ang lahat sa langit. Bahagya itong dumidilim. May kakaibang lamig sa hangin. Hindi pa malakas ang alon, pero ramdam na ang paglapit ng bagyo. Biglang bumigat ang pakiramdam ng lahat. Wala silang pagkain, wala silang huli. Kung hihintayin nila ang bagyo, mas lalo silang mawawalan. Sa gitna ng katahimikan, nagsalita ang isang matanda. Ang bangka, para ito sa lahat.
Muling bumalik sa kanilang isip ang alamat. Ngayon malinaw na, ito na ang kanilang pagkakataon. Bago tuluyang dumating ang unos, tahimik ang baryo. Walang gustong magsalita, pero lahat ay may iniisip. Alam nilang may paparating na bagyo. Alam din nilang wala silang sapat na pagkain. Kung hindi sila kikilos ngayon, baka wala na silang pagkakataon. Dahan-dahang lumapit ang isang bata sa bangka. Hinawakan niya ito. Wala siyang sinabi, pero malinaw ang kanyang hangarin. Sumunod ang isang matanda, pagkatapos ay isa pa. Hanggang sa unti-unting dumami ang mga tao. Isa-isa nilang hinawakan ang bangka, hindi para sa sarili, kundi para sa baryo. Napatingin si Don Delfin. May pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Ngunit nang makita niya ang lahat na nagkakaisa, lumapit siya. Humawak din siya. Sa unang pagkakataon, wala siyang inangkin. Sabay-sabay nilang itinulak ang bangka. May iisang layunin. At sa sandaling iyon, parang may nagbago sa hangin. Parang handa na ang bangka na sumunod sa kanila. Sa sandaling sabay-sabay nilang itinulak ang bangka, may kakaibang nangyari. Bigla itong gumaan. Parang nawala ang bigat nito, na parabang tinulungan sila ng hangin at dagat. Nagulat ang lahat. Mas napadali ang pag-usad nito papunta sa tubig. Wala nang hirap, wala nang pagtulak na pilit. Sumakay ang ilang mangingisda sa bangka. Magkakatabi, tahimik ngunit puno ng pag-asa. Habang umaandar, napansin nila na tila may sariling direksyon ng bangka. Hindi nila ito ginagabayan. Parang ito ang gumagabay sa kanila. Dinala sila nito sa gitna ng dagat, sa lugar na hindi nila kilala. Tahimik ang paligid, ngunit may kakaibang pakiramdam. Parang may lihim na naghihintay. At sa puso ng bawat isa, unti-unting napalitan ang takot ng paniniwala. Pagdating nila sa gitna ng dagat, dahan-dahan nilang inihulog ang lambat. Tahimik ang lahat, parang sabay-sabay na humihinga. Ilang sandali pa, biglang bumigat ang lambat. Nagkatinginan sila. Sabay-sabay nilang hinila ito. Habang paangat, ramdam nila ang bigat, hindi ng problema, kundi ng biyaya. At nang tuluyan itong maiangat, punong-puno ito ng isda. Napanganga ang ilan, napangiti ang iba. May napaluha sa tuwa. Hindi lang sapat ang huli, kundi sobra pa para sa lahat. Sa unang pagkakataon, walang nagunahan. Maingat nilang hinati ang isda para sa bawat pamilya, para sa bawat bata. At sa gitna ng dagat, bumalik ang pag-asa, dala ng kanilang pagkakaisa. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan ng iisang tao. Ito ay makikita sa pagkakaisa, sa mga pusong handang tumulong, magbahagi at mag-isip para sa kapakanan ng lahat. Kapag pinili nating magtulungan kaysa magdamutan, dumarating ang biyayang hindi kayang makamit ng mag-isa. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. At samahan kami muli sa susunod na kwento.